Buhay ka nga sa katawan, pero buhay ka nga ba sa espiritu? Lahat tayo ay pinanganak na physically alive. Humihinga, lumalaki, nagtatrabaho, may pangarap, may sariling buhay. Pero ayon sa Bible, ang mga tao, dahil sa kasalanan, ay spiritually dead. Sabi nga sa Efeso 2:1, at kayo ay mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. Pero may isang interesting na tanong. Kung alam ng tao ang tama sa mali, bakit ginagawa pa rin ng tao ang mali? Dahil binigyan ng Diyos ang tao ng moral awareness. Sabi sa Roma 2:15, ipinakikita nila na ang hinihingi ng kautusan ay nakasulat sa kanilang mga puso na nagpapatotoo rin ng kanilang budhi. Kaya kahit hindi natin basahin yung Bible, may mga bagay na likas na alam nating mali. Pagsisinungaling, pagnanakaw, pagtataksil, pananakit at iba pa. Pero ito yung problema. Alam nating mali pero ginagawa pa rin natin. Bakit? Dahil ang kaalaman tungkol sa tama at mali ay hindi automatic na nagbibigay sa atin ng kapangyarihang gawin ang tama. May konsensya tayo, pero dahil sa sinful nature, maaari pa rin nating piliing suwayin ang alam nating tama. Kaya naman, kailangan natin ang Holy Spirit. Sinabi ni Jesus sa John 16:8, ang pagdating niya, kanyang susumbatan ang sanlibutan tungkol sa kasalanan, sa katwiran, at sa paghuhukom. Ang Holy Spirit ang kumikilos sa mga puso natin. Kinukumbikta niya or kinukonvict tayo tungkol sa kasalanan at inaakay tayo patungo sa katotohanan. Kaya hindi sapat yung, alam ko naman yung tama eh. Ang mas tamang tanong, mayroon ba akong puso na handang sumunod sa Diyos? Dahil ang Christianity ay hindi lang tungkol sa pagkakaroon ng knowledge sa tama at mali. Ito ay tungkol sa pagbabagong ginagawa ng Diyos sa loob natin. Sabi sa Efeso 2:4-5, ngunit ang Diyos na mayaman sa awa, kahit nung tayo mga patay dahil sa mga pagsalangsang, ay binuhay niya tayo kasama si Kristo. Kaya kailangan talaga natin si Jesus Christ. At kailangan natin ang gawain ng Holy Spirit sa mga buhay natin. Hindi sapat na alam mo ang tama. Kailangan mong hayaan ng Diyos na baguhin ang puso mo para magkaroon ka ng lakas at pagnanais na sundin ang tama. Mula sa pagiging patay sa kasalanan, tungo sa bagong buhay kay Kristo. Once again, this is Ross, reminding you to read your Bible daily. God loves you. Always take care.